Isa pang turista ang nagsampa ng reklamo laban sa isang Vancouver-based immigration consultancy firm na nangako ng trabaho kapalit ng ilang libong dolyar. Buwan ng Mayo ngayon taon nang ilabas sa Omni News ang reklamo ng 9 na turista laban sa ahensya at nananatiling bukas ang aming programa sa kanilang panig. Ang report mula kay Rhea Santos. Sakto lang po yung pangalan nila, puro promise lang po talaga. Nagsampa ang turista na si Hector Dioso Jr. ng small claims case laban sa Vancouver-based immigration consultancy firm na Promised Land Consultancy o PLC. Nais niya sanang mabawi ang naibayad niya sa naturang ahensya kapalit ng ipinangakong trabaho at work permit. Na aniya, wala naman pala. Nagka-problema po kami kasi medyo yung mga binibigay nilang work is puro promise lang, tapos wala pong papers. So ilang weeks na po ako nag-reach out sa kanila, wala pa rin. Hulyo nang sinubukan ni Dioso ang pansamantalang public policy ng Canada sa tulong ng serbisyo na inialok ng PLC, kung saan maaaring mag-apply ng work permit basta't may valid job offer mula sa isang employer. Gusto po sana mabalik is yung full amount na 7,750 kasi po malaking pera yun. At the same time, parang pinaikot-ikot lang po nila ako, binigyan nila ako ng job offer na wala naman po talagang naka-ready na papers. So, ang ilang linggong paghahabol ni Dioso sa kanyang pera, naabutan na ng anunsyo ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada noong August 28, kung saan suspendido na ang public policy na nagbibigay pahintulot na magtrabaho ang mga turista. Medyo nagulat, at the same time, relief kasi may laban na ako mabawi yung full amount ng payment ko. May camera naman po sila. So, sana pagbuksan tayo. Bakit nagdesisyon ka nang pumunta dito, Her? Kasi po hindi po sila nagre-reply sa email. At the same time, sa mga calls po, hindi rin po sila masyado hindi po nagre-reply talaga, lalo na sa email. Ayan, may tao. Hi. Hello, my name is Rhea Santos from Omni Television. We don't have an appointment, but he's been trying to secure an appointment. What's that? He's trying to secure an appointment and he hasn't heard from your CEO. So hinarap tayo nung I suppose isa sa mga tao nila, pero ang tanong sa atin, may appointment daw ba kami? Ang sabi ko, wala. So hindi sila makikipag-usap kung wala daw appointment. Ang hirap silang kausap, sobrang hirap. Pagka maniningil, mabilis. Pero pagkadating sa ganito, yung kakausapin mo sila, magre-reach out ka, mahirap na ma'am, sobra. September 4 sa Pilipinas, unang itinakda ng Department of Migrant Workers o DMW ang adjudication hearing kung saan pakikinggan sana ang panig ng PLC at ilang pang nagrereklamo rito. Di nakarating ang magkabilang panig. Dahil nasa Canada pa ang mga nagrereklamo, isang online hearing ang magaganap sa September 11. Parang ano yan parang conciliation pa lang yan. So aalamin kung ano yung mga yung sa part ng Promised Land, sa part ng complainants, titignan pa yan kung pwede pang mapagkasundo. So kung hindi po, wala pong mangyari sa ganun, magdedire-diretso na po yan sa kaso. Bagamat rehistradong kumpanya sa British Columbia, walang akreditasyon sa DMW bilang recruitment agency ang Promised Land Consultancy. Mayo ngayong taon, 9 na turista ang lumapit sa Migrant Workers Office sa Vancouver para ireklamo ang parehong ahensya. Umaasa si Dioso na di man mabalik ang kanyang pera, magsilbi itong babala sa lahat na mag-ingat. Yung mga tao po dito is full of hopes and dreams, so kawawa naman din po sila. Sinubukan muli naming humingi ng panig mula sa PLC ukol sa kaso ni Dioso, pero di pa sila tumutugon sa aming email. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.